Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lugar na hindi lang puno ng kasaysayan kundi pati na rin ang mga misteryo at kababalaghan. Mula sa mga abandonadong gusali hanggang sa mga kalsadang may lumulutang na espiritu, alamin natin ang ilan sa mga pinakanakakatakot na lugar sa ating bansa. Handa ka na bang kilabutan? Ito ang Kaalaman Studios. Samahan niyo ako at tuklasin ang mga lugar na may madilim na nakaraan at hindi maipaliwanag na kababalaghan. Subalit bago tayo magpatuloy, i-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Unahin natin sa listahan ang Sunken Cemetery sa Camiguin. Dahil sa pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871, lumubog ang isang lumang sementeryo sa ilalim ng dagat. Maraming lokal ang nag-uulat ng kakaibang tunog at ilaw na lumilitaw sa ilalim ng tubig, na parang may mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Kaya mo bang lumangoy dito sa gabi kung alam mong nasa ilalim mo ang puntod ng mga yumao? Ang Ozone Disco Tragedy sa Quezon City. Noong March 18, 1996, isang trahedya ang gumimbal sa buong bansa. Ang sunog sa Ozone Disco na kumitil sa mahigit 162 na buhay. Ang dating masayang lugar ng kasiyahan ay naging isang madilim na alaala. Maraming nagsasabi na hanggang ngayon may narinig silang musika at sigaw ng mga biktima. May mga nakakaramdam din ng malamig na hangin at presensya na parabang may mga kaluluwang hindi matahimik. Ang Balete Drive sa Quezon City. Isa sa pinaka-iconic na haunted places sa Pilipinas, ang Balete Drive. Maraming kwento ang nagsasabing may nagpapakitang white lady sa mga dumadaang motorista. Ayon sa alamat, isa siyang dalaga na biktima ng isang malagim na krimen. Hanggang ngayon, sinasabing nagpapakita siya sa mga nagmamaneho sa gabi. Minsan pang araw ay bigla na lang siyang sumasakay sa likod ng sasakyan. May mga taxi driver na biglang binabago ang ruta para lang maiwasan ang kalsadang ito. Ikaw, kaya mo bang dumaan dito na mag-isa sa madaling araw? Ang Laperal White House sa Baguio City. Ang puting bahay na ito sa Baguio ay hindi lang maganda sa panlabas. Punong-puno rin ito ng misteryo. Noong panahon ng World War II, naging headquarters ito ng mga sundalong Hapones. Sinasabing maraming trahedya at pagpatay ang nangyari dito, at ngayon may mga nagpapakitang kaluluwa ng mga biktima. May mga nakakita raw ng mga anino sa bintana, at ang iba naman nakarinig ng mahihinang hakbang sa hagdan kahit walang tao. Handa ka bang bumisita rito? Ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Isa na namang kilalang haunted place sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Dati itong semenaryo pero ginamit bilang ospital noong panahon ng digmaan. Maraming nagsasabing may nagpapakita ditong pari at may mga kaluluwang pag-alagala sa lumang gusali. May mga bisita rin na nakakarinig ng sigaw at mga yabag sa walang lamang hallway. Ayon sa mga paranormal investigators, isa ito sa mga lugar na may pinakamalakas na presensya ng mga multo at baka may sumama pa sa iyo paglabas mo rito. Ang Manila Film Center sa Pasay City. Noong 1981, isang trahedya ang naganap dito. Bumagsak ang scaffolding habang ginagawa ang gusali at maraming trabahador ang natabunan ng semento. Ayon sa mga kwento, hindi lahat ng katawan ay nahukay at maayos na nailibing. Kaya naman sinasabing nananatili pa rin ang kanilang mga espiritu sa loob ng gusali. May mga ulat ng mga anino sa entablado, malamig na hangin at mga boses na humingi ng tulong. Isa kaya ito sa pinakamultong gusali sa Pilipinas. Ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Ang makasaysayang Fort Santiago ay saksi sa maraming pagpapahirap at pagpatay noong panahon ng mga Kastila at Hapon. Sinasabing may mga multo ng mga sundalo at preso sa hanggang ngayon ay nagpaparamdam. May mga narinig na sigaw ng mga biktima at may mga aninong bigla na lang lumilitaw sa madidilim na kalsada ng Intramuros. Ang Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Ang abandonadong ospital na ito sa Pampanga ay dating paggamutan ng mga sundalong Amerikano. Ayon sa mga paranormal investigators, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. May mga narinig na sigaw, tunog ng mga gamit na gumagalaw at aninong dumadaan sa dilim. Isang lugar na hindi mo gugustuhin pasukin mag-isa. At ang Corregidor Island. Isa ang Corregidor sa mga pinakamapanganib na lugar noong World War II. Daang-daang sundalo ang namatay rito at sinasabing ang kanilang mga espiritu ay nananatili sa isla. Maraming bumibisita ang nakakakita ng mga sundalong multo na naglalakad at ang iba naman ay nakakarinig ng tunog ng labanan kahit wala namang tao.
Ang mga lugar na ito ay bahagi ng ating kasaysayan, mga trahedyang nag-iwan ng bakas sa ating bansa. Pero ikaw, naniniwala ka ba sa mga multo? Alin sa mga ito ang gusto mong puntahan o iwasan? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman at kababalaghan.